Region 11 Director ng PNP Davao Region sa katauhan po ni General Victor Victor Leon Rosete, nagsalita na tungkol sa fake na pagsalakay sa bahay ni Duterte. Pakinggan po niyo itong report na ito. Salamat sa UNTV. Ang UNTV po ay isa sa mga news organization na lehitimo dito sa ating bansa. Kasama yan ng PTV4, ABS-CBN, GMA7, News 5, at iba pa hong mga news organization sa tinatawag na traditional media. Kaya saludo tayo sa mga lehitimong network at mamamahayag. Pakinggan po ninyo itong report na ito bago natin pag-usapan kung ano po ang mga epekto at mga nangyari sa Davao Region, Davao City, lalo tigit sa mga bahay ng mga Duterte. Agad kami nagsagawa ng aming coordination at validation sa aming mga units. At nakita po namin, nakausap na namin ng ating SCIDG and Special Action Force. And wala po silang impending operation sa bahay po ni FPRD sa Doña Luisa. Kaya immediately na-determine namin na ito ay isang false information. Mananagot sa batas ang sinumang may pakana sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa umano'y gagawing search sa mga bahay o pag-aari ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao City na nagdulot ng pangamba sa publiko. Ayon sa Police Regional Office 11, hindi nila ipagsasawalang bahala ang mga gawaing katulad nito na makakagulo sa peace and order sa Davao City at sa buong rehiyon. Ito na ang pangatlong beses na naranasan dito ang parehong estilo ng pagpapakalat ng peking impormasyon. Sinasabi ng PRO 11, posibleng ito ay taktika lamang o paraan para magdulot ng kalituhan sa mga tao, lalo na't palapit ng palapit ang halalan. Miyerkules ng gabi nang kumalat sa social media na may gagawin umanong raid sa bahay ng dating Pangulo. Kaya agad na dumagsa ang mga taga-suporta sa kanyang bahay upang magbantay. Paglilinaw ni PRO 11 Regional Director Victor Leon Rosete, walang koordinasyon sa kanilang opisina at wala ring deployment ng Criminal Investigation and Detection Group at Special Action Force personnel tungkol dito. Mag-iimbestiga ang PRO 11 at mangangalap ng impormasyon at ebidensya para mapanagot ang may pasimuno. Nagbigay na agad ako ng guidance sa aking mga kapulisan, sa ating mga units to conduct an in-depth investigation on this matter. At alam naman po natin na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay online ay maging liable sa ating batas at ito po ay isang serious offense sa ating Philippine law. Sa proseso ng investigasyon, makikipag-ugnayan ang pulisya kay Congressman Pulong Duterte na unang naglabas ng pahayag ng pagkadismaya sa naturang insidente. Ayon kay Rosete, sa ngayon ay walang umiiral na search warrant sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Search warrant? Wala po search warrant. Wala po. False information nga po yan. Ang namin lang po is, wala naman pong violation why we will conduct any operation. Kahit magsabi kami na hindi kami magbibigay kami ng assurance na walang operation, pero gagawa sila ng violation, then, by all means, we will conduct operation. Sa kabila nito, tiniyak ng PRO 11 na handa ang kanilang hanay para tiyaking payapa, patas at maayos ang halalan ngayong May 12. Ayan kita nyo. Nabubulabog tuloy yung Davao Region at Davao PNP at ang ating mga kababayan dito at sa labas ng bansa tungkol sa balitang yan. Ikagagawaan lang naman ang kanilang grupo yan. Nagpalabas na merong raid, merong pagsalakay, wala naman talaga. Diba? So kailangan talagang panagutin. Walang katigil-tigil ang drama, paawa, gimmick for publicity. Ginugulo nila ang mga mamamayang nananahimik. At yun namang mga mamamayan dyan sa Davao, huwag kayong paggamit. Ilang beses na yan, paulit-ulit na lang ho yung ganyang mga fake news Ulitin ko, nasabi ko na ito sa dating mga video natin at pagtalakay, ang mga pulis gagawa lang at kikilos lang kung merong court order, warrant of arrest, or search warrant. Wala naman pong ganon. Paano magre-raid? Paano sasalakay? So paawa lang kayo dahil mag-eleksyon.
Yun ang mga kababayan natin, nagagamit kayo, nagpapagamit kayo. At ano namang karapatan yung pigilan niya kung totoong meron? Kung halimbawa merong warat o ano namang gagawin ng pulis, anong karapatan naman yung pigilan ng pulis? Pati kayo makakasuhan dyan. Eh ngayon, fake, wala naman palang gano'n. Eh di puro kapalpakan niya. Kasama kayo sa gimmick, kasama kayo sa panggugulo, kasama kayo sa public scandal. Kasi pwedeng ireklamo kayo ng kapitbahay, public scandal yan. Alam nga ng oras, nagtitipon-tipon kayo dyan kung ano yung mga pinagsasabi. Eh wala naman pala kayo. Natatakot kayo sa anino nyo. Natatakot kayo sa multo. Natatakot kayo sa ghost. Na kayo rin na may kagagawan. Baka mamaya nagpakalat yan natutulog na naginip na mayroong raid na gagawin pagsalakay ang pulis. Agad-agad nilabas sa social media, nanawagan ng mini people power. Di ba? Katawa-tawa kayo. Tama na ang drama. Tama na ang gimmick. Magpakatotoo. Kasi ang batas ay iiral sa katotohanan para sa katarungan. At ang gimmick, drama, paawa at iba pang kalokohan, yan ay may pananagutan kapag may complainant. Yan ay may pananagutan kapag nakakasira kayo sa mga institusyon ng PNP at ang ating local and national government. Kaya tama ang pulis na mag-imbestiga, panagutin ang may sala. Ganun lang po yun. Dami nyo kasing drama sa buhay. Please like and share ng ating video sa ating pong araw-araw na mga pagsasama-sama. Manatili po tayong magsama-sama dito sa aking mga channel dahil paninindigan natin at sasabihin natin ang totoo para malaman nyo. Ang aking mga channel, Mike Abio Opinions at MA Pinoy TV ay magiging tulay ng mga impormasyon na sa tingin ko ay dapat makarating sa inyo. Ang mga tinatamaan dito, yun ang nagsasabing fake news tayo. Pero hindi tayo fake news. Kasi ako po ay nasa media. Ako po ay membro ng traditional media. Kami sa media, hindi kami gumagawa ng fake news. Dahil meron kaming regulasyon, policy, paninindigan, at pinamumuhugutan. Taliwas sa ginagawa ng iilan or maraming vlogger na walang background sa mga investigation at pagbabalita. Ginagawa lang nilang pagbabalita, puro fake news at inaakusahan ng Trimedia. Ang Trimedia hindi gagawa ng ganyan kasi meron kaming prangkisa sa radyo at telebisyon na pinangangalagaan. Meron mga alituntunin na dapat gawin kung anong dapat namin gawin. Hindi katulad ng social media, walang mga regulasyon. Maliban kung kayo magkakamali doon sa regulasyon ng YouTube at Facebook, yun lang yun. Pero sa gobyerno, walang regulasyon. Walang kontrol ang gobyerno sa mga nasa social media. Yun po yung malaking pagkakaiba. Ngayon, kung sinasabi nila, mas tama daw yung social media kaysa traditional media, nasa sa inyo na yan. Ako, kaya ko pinapaliwanag yan kasi involved ako dyan. Nasa Trimedia ako, traditional media, at nandito rin ako sa social media bilang political vlogger. Kaya nababalansin natin. Alam natin ang gimmick, alam natin ang drama, alam natin ang palusot, alam natin ang totoo at hindi. Kaya ako paninindigan ko yan. Yung totoo lang tayo. Kasi ang katotohanan ay parte ng pagmamahal, malasakit at paninindigan sa bayan at sa ating Pangulong Marcos at sa kanyang mga ginagawa. Yun lang yun. Please like, share, subscribe kung hindi pa.